Ryan, ano ang pinanggagalingan ng panibagong akusasyon na yan ng China laban sa ating bansa? Monica, reaksyon ito ng China sa paglipat ng atensyon ng militar ng bansa sa external threat at patuloy na pagpapalalim ng alyansa ng militar ng bansa sa Estados Unidos, sa Australia, sa Japan at India. Sa isang press conference sa Beijing, sinabi ni Senior Colonel Zhang Zhaogang, tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense, na ang Pilipinas umano ang pinagmumula ng kaguluhan at panganib sa South China Sea. Ito ang post ng China military sa kanilang FB page kahapon. Kabilang umano sa ginagawa ng Pilipinas ang iligal na pag-ukupa sa mga isla at bahura sa Spratly, paulit-ulit na pambubuyo at panghaharas laban sa China at paggamit sa foreign forces para manggulo sa West Philippine Sea. Giit ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa isyu ng West Philippine Sea, ang China ang bully at nang-uudyok ng gulo sa rehiyon. Alam naman natin na ang Philippine Coast Guard vessels ang nakaranas ng bullying sa parte ng pagpapatrolya natin sa West Philippine Sea. Tayo, naka-experience tayo ng water cannon, ramming, and even dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard. Subalit ayon sa Philippine Coast Guard, sa kabila ng mga panghaharas na ito, nananatili silang mahinahon at hindi sinasabayan ang mga pambubuyo ng China. But despite of all this, the Philippine Coast Guard still maintained professionalism. We never responded to such bullying tactics ng People's Republic of China. As a matter of fact, ang Philippine Coast Guard ay umaayon sa guidance ng ating Pangulo ng pagtitimpi. It is not the Philippine Coast Guard that initiates itong mga agresibong paggalaw ng China, but we're only on the receiving end. Sabi ni Commodore Tariela, patuloy nilang pinasisinungalingan ang mga pahayag ng China sa tuwing nagsasagawa sila ng mga maritime law enforcement sa West Philippine Sea. We are highlighting the fact that it is not part of the maritime jurisdiction of the People's Republic of China, and that they do not have authority to conduct such maritime law enforcement patrol. Para naman sa isang maritime law expert, ang pahayag ng China na ito ay pagpapakita ng kanilang desperasyon. Alam naman aniya ng karamihan na ang China ang totoong gumagawa ng gulo. Ayon kay Professor J. Patumbakal, hindi naman kasi ang Pilipinas ang nangingialam sa mapayapang paghahanap buhay ng mga mangingisda sa West Philippine Sea o kaya'y nanghahabol o nangbabanta sa mga barko ng ibang bansa. I think it highlights also their kind of desperation din. They know that most well-meaning nations who know what's going on, they know that they understand the Philippines' position, the Philippines' position, and that the Philippines is on the right. Kaya they're resorting to that kind of tactic. Samantala, muling bumalik sa Baho de Masinloc ang 3 barko ng Chinese Coast Guard na umalis sa lugar dahil sa nagdaang bagyo. Mayroon ding na-monitor ngayon ang PCG na 2 Chinese research vessel, ang Xiangyang Hong 10 at Zunhai Yun, na pumasok kaninang umaga sa EEZ ng Pilipinas sa bahagi ng Rizal, Palawan. Umikot ito sa Balagtas Reef. At hanggang ngayon ay patuloy tayong humihingi ng update sa Philippine Coast Guard patungkol doon sa 2 research vessel na na-monitor nila kaninang umaga. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.